The fugitive pastor and 4 others have surrendered to authorities yesterday after more than 2 weeks of manhunt operation against them. Here's the story. The 16-day intense manhunt operation against Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy has come to an end. The fugitive pastor, facing human trafficking and sexual abuse charges, is currently at the custodial facility of Camp Crame in Quezon City. This after he surrendered to authorities at around 5:30 p.m. in Davao City yesterday. The Philippine National Police, or PNP, said they gave Quiboloy an ultimatum to surrender. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Aside from Quiboloy, PNP also has his personal assistant, Jacqueline Roy, and Ingrid Canada, as well as KOJC members Crescente Canada and Sylvia Semañez. The 5 underwent a booking process where their mugshots and fingerprints were taken. Their warrants of arrest were also served in the custodial facility. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito, yung kay Pastor Quiboloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. The booking process of Quiboloy and others ended around 12 midnight. Based on their physical and medical examination, 3 of the surrenderies experienced high blood pressure. PNP did not confirm if Quiboloy is one of them. Binigyan po sila ng gamot ng ating mga doctors na isettle naman po sila doon sa mga kwarto na intended po para sa kanila. KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torreon said Quiboloy surrendered due to the ongoing tension between the Davao City Police and KOJC members. He added that Quiboloy was out of reach because the fugitive pastor was waiting for the legal remedies his lawyers can avail. The Davao City Police has pulled out from the KOJC compound after the surrender of Quiboloy. The Quezon City and Pasig courts will also be informed about Quiboloy's surrender. Yun. So we have 2 varying reports on how we came to have the custody of Apollo Quiboloy. One is saying on the other side that he surrendered through the AFP or ISAF. Or the other side naman, the PNP says they pressured Apollo Quiboloy into surrendering because they gave him 24 hours before they will storm a certain building which is called the Inner Sanctum po ata sa kanila ang Inner Sanctum na yan. So he decided to go out pero via with the AFP intelligence officers. So yun ang 2 reports natin, but at the end of the day, we have him in custody. We want to find out the truth. It doesn't really matter anymore. And dapat itigil na natin tong issue on sino talaga ang naunang kumuha. Basta we have custody, let's move forward na po. Kaya nga di ba sinasabi nung in-interview si Secretary DILG Secretary Abalos, sinabi niya hayaan po natin muna yung PNP magsalita. Pero hopefully nga later maabutan natin na hindi pa naman nagsisimula yung hearing today na gaganapin dito mismo sa PNP Crame, na dadaluhan of course ang mga officials ng PNP, kasama na po dyan si PNP Chief General Romel Marbil, Region 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, and of course si Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan, joined by DILG Secretary Benhur Abalos para nga dito sa pagsuko ni Pastor Apollo Quiboloy. Kasi nga, if you can remember also, nag-release din ng ang tawag dito ng statement si Atty. Topacio na sinasabi niya umiepal daw si DILG Secretary, diba, doon sa pagsuko nga daw nito ni Pastor Apollo Quiboloy. Well, at the end of the day, itigil na natin itong personal attacks. No? Mayroong distasteful siya, and let's just focus on the cases at hand. But Angel, we have with us an interview. Yes, to get more information about this, about the ongoing about yung pag-surrender ni Pastor Apollo Quiboloy, we have News 5 correspondent Bril Montalvo live naman mula sa Davao. Good morning, Bril. Of course, I'd like to know, saan ba talaga sumuko si Quiboloy at mga co-accused? Ang daming versions eh. Good morning, Angelo, Angela. Yan, tama nga kayo dyan. No? Hanggang ngayon dito sa Davao City ay nagdedebatihan pa rin kung saan ba talaga sumuko or sumurrender. Ito nga si Pastor Apollo Quiboloy at ang 4 pa nitong kapwa-akusado kahapon na
dito sa Davao City. Kasi nga, sa version ng PNP ay sumuko daw si Pastor Apollo Kibuloy kahapon mga pasado alas 5 ng hapon doon mismo sa loob ng KOJC compound. Pero may lumabas naman na another balita na alleged daw umano nasa doon mula doon sa Kidapawan City sa North Cotabato. Sumuko si Pastor Apollo Kibuloy doon sa AFP at trinavel dito sa Davao City papunta doon sa loob ng KOGC compound at doon nga siya inaresto ng ating PNP. Yun yung mga lumalabas na balita dito sa Davao City. Pero hanggang sa ngayon, ang PNP pa ang may pahayag na kahapon nga ng hapon, mga pasado alas 5:30, doon mismo sa loob ng KOGC compound ay naaresto at sumuko itong si Pastor Apollo Kibuloy. So hininga natin ang pahayag itong ang panig ng PNP pero hanggang sa ngayon ay hindi pa sila sumasagot sa ating mga tawag. Bril, linawin ko lang ha. Nag-freeze ata si Bril. Ayan, okay. Bril, linawin ko lang. Definitely 100% sa loob ng compound nakuha si Apollo Kibuloy. Pero ang gusto ko tanungin, was it in the hangar or was it in supposedly itong inner sanctum building na ito na restricted sa mga pulis? Angelo, kahapon ayon sa PNP ay doon mismo sa loob ng vicinity ng KOJC compound at sabi nga ni Police Brigadier General Nicolas III nang ma-interview natin siya kagabi, siya yung regional director ng Davao Police at siya din yung ground commander ng operation nga ng PNP dito sa loob ng KOJC compound. At sabi niya, most probably ay doon na daw sa may hangar nag-surrender. Ito nga si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi ito nga hangar ay malapit doon sa Old Airport sa Tactical Operation Group 11 kung saan naghihintay ang C-130 ng AFP para ilipad si Pastor Apollo Kibuloy pa Villamor Air Base at pagdating doon sa Villamor Air Base ay transport naman siya doon sa custody ng PNP sa Camp Crame. Bril, tanong ko lang, kamusta naman ngayon? Can you give us an update doon sa sitwasyon ngayon sa KOJC compound? Kung may mga natira pa bang mga polis o wala na? Yung mga miyembro, kumusta na? Bril? Sa ngayon, Angela, kanina pinuntahan natin kaninang umaga ang compound ng KOJC doon nga sa Buhangin dito sa Davao City at napansin natin doon na tahimik na ang sitwasyon, balik normal na ang trapiko, wala na tayong nakikita ng mga bus, mga presensya ng PNP at nakita natin kaninang umaga ay naglilinis na ito nga ating mga o yung mga miyembro ng KOJC doon sa loob at labas ng compound. Yeah, Bril, go ahead, Angels. Go ahead. Dagdag ko lang, yung pasok doon sa Jose Maria College, pumapasok na ba ngayon yung mga estudyante doon, Bril? Angela, sa ngayon, ayon nga sa nakuha natin informasyon, ay online pa lang, online class pa lang ang pinapatupad na klase sa Jose Maria College. Maybe sooner or later, wala pang announcement kung kailan ba magbabalik ng face-to-face ito nga klase sa Jose Maria College. Alright. Ako, last question ko, Bril. I'd like to verify lang certain posts and reports and videos na lumalabas sa social media na the moment nalaman na sumuko na si Apollo Kibuloy, ang both police forces and KOJC members, parang nagyakap-yakap daw sila, nagkamayan, and parang no hard feelings ang dating. Tama ba ang naranasan mo dyan, Bril? Yes, tama ka nga dyan na Angelo, kahapon nga nung napansin natin ang ating mga kapulisan at miyembro ng KOJC, parang masaya sila sa isa't isa. Kasi nga, sa panig naman ng KOJC ay magagamit na nila ang entire compound ng walang mga presensya ng pulis, kagaya ng kanilang KOJC Cathedral at iba pang area doon sa KOJC compound. At ito namang sa kapulisan ay masaya sila na makakauwi na sila sa kanilang pamilya, sa kanilang
AOR, Area of Responsibility. Kasi nga, yung ibang kapulisan natin na hindi taga Davao Region, yung iba taga Region 10, may Region 12 at may Region 13 at yung iba naman ay taga Luzon pa, may region sa Luzon na dineploy dito sa Davao City para lang sa operasyon ng paghain ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Quiboloy. So nakita natin kahapon, nagyakapan, nag-selfie pa yung mga miyembro ng KOJC at ating mga PNP na nagsisimbolo na tapos na ang kanilang operasyon doon sa loob ng KOJC compound at magagamit na ng KOJC member ang kanilang compound na walang presensya ng PNP. All right. Alright. Go ahead. Yeah, thank you so much, News 5 correspondent Bril Montalvo, live from Davao.